Ayan po. So, ayan. Kumusta naman po kayo? Okay lang po ba kayo? Pwede bang pakikalabit yung katabi mo? Okay ka ba? Okay. Gising ba yan? Okay. Malamig ngayon. Malamig ngayon. Pero hindi ang pananampalataya natin. Hindi maaari. At alam nyo ba, sino dito yung meron kang prayer na, Lord, gusto pa kitang makilala? Meron bang gano'n, na pumunta dito ngayon na, Lord, gusto pa kitang makilala? At another prayer mo is, Lord, gusto kong magkaroon ng mas matinding pananampalataya pa. Meron bang gano'n? Yes. Okay. So, meron tayo. At alam nyo ba, let me introduce to you ngayong hapon na ito ang ating guest speaker na magpipreach po sa atin at magbibigay ng message galing kay Lord. So, excited ba kayo? I am excited na ipakilala siya sa inyo. Sino dyan yung excited? Wow, thank you for the energy. Grabe. Alam nyo, nananalangin ako na, Lord, magpapakilala lang naman ako sa kanya. Introduce ko lang naman. Pero baka ako yung umiyak. Because she is very close to my heart. Wow, ngayon ko lang ito nasasabi, nanay. Very close siya sa heart ko because siya yung isang woman of God na nilulook up ko noon pa. Nakilala ko si Lord, first year college, gusto ko yung music. First year college, student pa lang ako. That was, I think, 8-9 years ago. Hindi ko alam, na-reveal yung age. Pero siya kasi is a woman of great faith. She is very firm in obeying the word of God. And she has gone through the hardest battles that life can give. And she survived. She is a fighter, soul lover, and an excellent leader, a generous giver, and more than a conqueror, bold but humble, and a visionary. Siya talaga ang tindi ng vision niya. And naging teacher ko din siya before sa SOL or School of Leaders. And alam ko, she is very close to the Holy Spirit. Sobrang dependent niya talaga sa Holy Spirit. Alam ko, pag may nawawalang bagay, tatanungin niya, Holy Spirit, saan ko ba inilagay? Tama po ba? Ayan. And siya ay buhay na patotoo at mabuting halimbawa para sa lahat. And also, before ko sabihin yung pangalan niya, just want to acknowledge also the presence ng ating mga elders from leaders, grabe, mga mighty leaders sa Cavite, our mother church, si Kuya Michael, Ate Des, ang kanyang wife, lovely wife, and Ate Ana. And now, let me introduce to you, wow, coach, ano ba to, hosting, si Nanay Fels Winko. Ayan po. So give us the word. Ayan. Take it away. Yeah. Hallelujah. Yeah. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang introduction na ginawa po sa atin ni Ate Jenny. Glory to God. Ano po? At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat ngayon. It's an honor and privilege na tumayo sa inyong harapan upang magamit po ng Panginoon daluyan ng pagpapala sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Hinihingi ko lang po mga kapatid ang inyong pandinig. Hinihingi ko po ang inyong puso. Hinihingi po ng Panginoon ang inyong mga mata. Wala pong matutulog. Amen? Dahil alam ko po na may ituturo sa atin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Hinihiling ko lang po na walang kakain. Walang kakain. Igalang po natin ang salita ng Diyos na ating matatanggap at igalang po natin ang Panginoon sa oras na ito dahil alam ko po, narito tayo para sumamba sa Panginoon at para turuan siya. Amen po ba? Amen, di po ba? Okay, let us pray. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay napakabuti. Purihin ka dahil ikaw ay Diyos na tapat at walang bagay na mahirap sa iyo. Panginoon, patuloy na masumpungan mo po sa puso ng bawat isa amin ngayong hapong ito ang totoong paglilingkod sa iyo na nagnanasa, nauuhaw, nagugutom sa iyong mga salita, Panginoon. At patuloy naming hinihingi ang pangunguna na iyong banal na Espiritu na kung saan ay magbibigay sa amin ng
information, revelation, and understanding to your word upang lakaran namin ito, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay upang makita namin, Panginoon, ang iyong direction, ang iyong instruction na gawin namin ang kalooban mo, Panginoon. Purihin ka ngayong hapong ito at salamat sa iyong leading ng Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Okay? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa totoo lang po mga kapatid, ako po ay, pwede po iangat ito. Kasi po pag hindi ko po makita kasi yung spotlight, hindi ko po mabasa. Pakiakit lang po. Ayan. Thank you. Kasi hindi ko po makita. Hindi po pwede nakaganon ako nag-message. Pwede po ba? Pwede po ba? Yan. Hindi ko kasi makita yung aking notes. Kasi po, naaanohan ako ng ilaw. Kailangan, sorry po ha, kailangan pa ba ito ilaw? Oo, sa bagay, hindi natin makikita. Okay, sige na po. Okay, praise the Lord. Yan, medyo layo. Hindi ko po, yan. Ayan, okay po, kuya, thank you so much. Kuya Mike, salamat po sa inyo mga kapatid. Okay na po, ano? Hallelujah. Karaniwan dito po ang napansin ko is kabataan. Amen? No, kabataan po, no? Ang Diyos po ay patuloy na laging nagnanais tayo ay turuan. Amen po ba? Nais niya kasi na ang plano at ang layunin ng Panginoon ay mangyari sa ating buhay. Kaya habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, habang tayo ay binibigyan lakas, katalinuhan ng ating Panginoon, meron siyang plano at meron siyang layunin. Na nais niya na matutunan natin, nais niya na magawa natin para tayo ay ilig niya sa nais at plano ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? No, nais din ng Diyos na maintindihan natin, maunawaan natin kung ano ang kalooban niya. Tama? Dahil naniniwala po tayo na ang mga anak ng Diyos ang gagamitin niya upang ma-fulfill ang mission and vision niya dito sa lupa. Tama po ba? Kaya nais ng Diyos na maintindihan natin at maunawaan po natin ito. Sa gabing ito, sa hapon na ito, no po, meron po ituturo sa atin ng Panginoon. Tama po? At nais ko po na talagang ito, sabi ko nga po, dapat maintindihan natin lahat ito. Dahil mismong ako po ang tinuruan ng Panginoon dito sa message na ito. Nang ito po ay natanggap ko, ako po ay talagang nag-iiyak. No po? Nang natanggap ko, sabi, ganito. Alam niyo po, nag-iiyak ako sa Panginoon. No? Sabi ko, alam niyo po ba na napakahirap tumayo dito? Naniniwala po ba kayo? Dahil kailangan pagtayo mo dito, talagang kailangan hingin mo sa banal na espiritu yung wisdom kung ano ang dapat gawin, no? At dapat na mensahe dahil ang Diyos kakatagpuin tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? So ibinigay po ang title na to sa akin. Dahil sinabi ng Holy Spirit, kaya ang mensaheng to ay galing sa Panginoon at galing sa banal na espiritu. Kinasihan po ito ng banal na espiritu. Ibinigay niya ang title na to sa akin. No? Nang aking panahon na naliligo, sabi ko, Lord, ano ang title? Holy Spirit, ano ang title? Dahil hindi po ako makasagot na yes and amen. Gusto ko, Panginoon, Holy Spirit, na ibigay mo ang title bago ako sasagot na yes and amen sa lingkod mo. So binigay niya po sa akin ito dahil naniniwala ako na itinuro ng Panginoon ito at bago po ko dadalhin sa inyo, ako po mismo tinuruan ng Panginoon dito. So ang title po natin mga kapatid ay Standing in the Gap. Yan, no po. Wala akong nakikita rito. Kayo na po bahala dyan. Ano po? So dito po, sabi nga, what does stand in the gap means? Dito po, ibig sabihin po nito mga kapatid, pag sinabing standing in the gap, tumatayo ka at namamagitan ka. No, kung sino yung, example, meron nag-away na ating magkapatid.
No, hindi sila nagkaintindihan. Ikaw na tao na naiintindihan mo, tatayo ka sa in-between nila para ayusin mo sila. Tama po? Di po ba? Yun ang ibig sabihin ng standing in the gap. Ano po? Sabi rito, standing in the gap is a form of intercessory prayer. Ano po? Intercessory prayer where our prayer bridges the gap from the God and the men. So, ibig sabihin, tayo po ay tatayo, no? Tinuturuan ngayon tayo ng Panginoon, tatayo between God and men. Namamagitan po tayo, no? Pag sinabing standing in the gap. Ito ay isang paraan ng pananalangin na namamagitan kung saan ang ating panalangin ay tumatawid at nakakarating sa ating Panginoon. Ano po? It's a form of intercessory prayer, no? At ang sabi dito, kapag tayo po ay namagitan sa pananalangin, tayo po ay nananalangin para po matulungan kung sino yung ating hinihiling na ipanalangin. Tinutulungan tayo ng Panginoon, no? Ang habag niya, ang katugunan niya ay ibibigay niya kapag tayo ay standing in the gap sa kanya para magawa natin kung ano yung panalangin o ano yung gusto nating mangyari. Namamagitan po tayo sa ating Diyos at sa tao. Maliwanag po ba? Kaya standing in the gap. Ano po? Okay. Kayo po ba ay merong prayer dito? Di po ba? Meron kayong prayer na ginagawa. So, yung mga prayer na inyong ginagawa, kasi po kami meron prayer 24 hours, may prayer chain. So, yung ginagawa po nating iyon, kami po ay tumatayo. Hindi lamang para sa sarili ko o para sa sarili namin, kundi tumatayo kami para sa church, sa community, sa ministry, and then sa family. Amen? So, dito, mga kapatid, anuman ang inyong kalalagayan, mga kabataan, o mas mabata dyan, may asawa o hindi, hindi po natin gagawin na iintayin mo pa na maging intercessor ka, o magiging warrior ka, o kailangan ko pang maging leader, o kailangan ko pang maging active para gawin ko ang standing in the gap. Hindi po. Hindi po natin, kundi ang bawat isa ay kailangan tumayo para sa Diyos at para sa tao. Amen po ba? Okay, sa ating pagpapatuloy, nais ko lang i-share po sa inyo, mga kapatid, na ang huling-huling tumayo para sa Diyos at sa tao na makikita natin sa banal na kasulatan ay ang ating Panginoong Hesukristo. No? Sa yung huling-huli. Tama? Bago siya umakyat sa langit, iniligtas po kasi niya tayo eh. So ano ibig kong sabihin? Yung pagtayo ng Panginoon para sa atin at para sa Diyos, siya na ang kumuha at siya na po ang tumayo. Ano yun? Pinuntahan niya ang krus ng Kalbaryo para maligtas tayo. Amen? Dahil ang Panginoon, ang Diyos Ama, noong panahon ng Old Testament, wala siyang makita na tao. Dahil ang lahat ng kanyang, ang propeta, ang lahat ng mga hari na itinalagan niya ay nag-backslide sa kanya. Sumamba kung kani-kanino, di po ba nababasa natin yan? At nawala sa kanya, hindi na naglingkod sa kanya, tumalikod sa kanya, at puro kasamaan ang ginawa. So ang ating Diyos ay mapagmahal na Diyos. Tama? Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Ayaw niya pong mapahamak tayo, mga kapatid. Ayaw niya. Di po ba? Kaya ano ginawa niya? Kahit napakasakit sa kanya, kahit umiiyak siya, sino ang ginawa niya para tumayo sa tao at sa Diyos? Kasi ayaw niyan mapahamak ang mga tao, ang Panginoong Jesus. Kaya ang kahuli-hulihang tumayo na standing in the gap sa Bible ay ang ating Panginoong Hesukristo. Di po ba kung iisipin po natin, kaya mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan ang revelation of the cross na ginawa ng Panginoon. Dahil siya po ay tumayo para maligtas tayo. Huwag tayong mapahamak. Tama po ba? Kaya kung ito ay ating naiintindihan, ating pong i-treasure, pahalagahan po natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ano man yung sitwasyon ninyo, alalahanin nyo na ang Diyos ay tumayo para sa akin, para hindi ako mapahamak sa impyerno. Hindi lang ako. Sino? Ang pamilya ko.
ang kapitbahay ko, kaibigan ko, ano man ang posisyon mo, nasaan ka man, nais ng Diyos na tumayo para sa kanila. Para sila ay maligtas. Ang tandaan natin, ang kahuli-hulihang tumayo para sa atin at sa Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Nakakatuwa ang Panginoon dahil lahat ng gusto niyang mangyari sa buhay natin, na ginawa niya. Kaya ginawa na tularan niyo ang Panginoon. Maging Christ-likeness ka. Bakit? Ginawa na po niya. Bago pa naranasan natin ang mga persecution, nauna na po siya. Tama? Di po ba? Kung titingnan natin at talagang tayo ay nagde-devotion, makikita natin kung ano ang nangyayari dahil sa pagsunod niya sa Ama, no? Meron siyang tapat na puso sa pagsunod sa Ama, kaya tumayo siya para sa atin. Nasasaktan siya. Tama? Hindi maganda ang sitwasyon niya. Masakit, nagtitiis siya, pero still tumatayo siya para sa tao at sa Diyos. Tama? Ang kagandahan sa Panginoon Hesukristo, meron siyang tapat na puso na 101% siyang sumunod sa Diyos Ama. Pumayag siya. Tama? Kaya ngayon tuturuan tayo. Gagawin natin yun, mga kapatid. Tama? Na tayo, na alam natin kung ano ang ating identity. Ibig sabihin nito, itinuturo ngayong hapong ito na tayo ay tatayo. Standing in the gap. Sa family, even sa iyong sarili, tatayo ka. Amen? Dahil naniniwala ako na ang sino mang naandito po, mga kapatid, hindi aksidente na nandito kayo. Mahal tayo ng Panginoon, kaya tinuturuan po tayo. Dahil nais ng Diyos na ang plano niya at layunin ay mangyari sa ating buhay. Sa kabila ng tayo ay nakakaranas ng mga challenges sa buhay, still, nais ng Diyos tumayo ka para sa akin at para sa Diyos. Amen? Okay. Sa pagtutuloy po natin, no? Ang sabi po dito, kung titingnan po natin, ang Panginoon ang tumayo. Sa Old Testament, may tumayo. No? Naghahanap ang Diyos na tumayo. Ang sabi po dito sa Ezekiel 22:30. Tingnan mo, ang sabi dito. Naghahanap ako ng taong makapagtatanggol ng lungsod at namamagitan sa akin. No? Kung titingnan natin to, ang Diyos po ay naghahanap ng taong magtatanggol sa lungsod na yon. No po? At mamamagitan sa akin at para sa mga tao. No? Mamamagitan sa akin at para sa mga tao. Ano po, sinabi doon? Hindi ko gigibain ang lungsod na ito, pero wala akong makita. Nakakalungkot, di po ba? Noong time na yon, ang Diyos naghahanap dahil ayaw niya mapahamak ang mga tao that time. So naghahanap siya ng mga tao na tatayo dahil kapag tinignan ko ang taong ito, no, na tumayo para doon sa aking plano na wasakin ko ang lungsod na to, hindi ko sila wawasakin. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba? Kaya, sino yun? Di ba si Ezekiel yun? Di po ba? Naghahanap pero ang nakakalungkot, mga kapatid, wala siyang matagpuan. No? Tingnan natin, bakit ba siya naghahanap? Ano bang klaseng mga tao yung gusto niyang wasakin? No? Ang sabi po dito sa Ezekiel 22:23, 24 hanggang 29. Sinabi muli sa akin ng Panginoon, anak ng tao. Kausap po niya dito si Ezekiel. Anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita na dahil ayaw nilang linisin ko sila. Mga kapatid, baka po tayo ay ayaw magpalinis sa Panginoon ngayon. Tama? Ayaw nilang linisin sila. Alam naman po natin, ang buhay ng mga Israelite, masyadong mga marereklamo. Tama po ba? Masyadong matitigas ang ulo. At sa panahon natin na generation ngayon, meron pong mananampalataya na may espiritu ng Israelites. Naniniwala po ba kayo doon? Sino po yung mga cell leader na nakakahawak ng ganyan tao? Oh, kita mo? Amen po ba? No? Pero mahal natin. Tatayo ako para sa kapatid ko. Tatayo ako para sa ministry ko. Ilalaban ko siya. Nagkakandangal na nga po kami para lang sa kanila. Di po ba? Meron pong Israelite spirit.
na napaka-mareklamo. No po. So, ang nakita ng Panginoon doon, no, dahil ayaw nilang linisin ko sila, ibig sabihin ng linisin ko sila, meron silang mga ginagawang disobedience. Hindi sila sumusunod. Pag susunod kung gusto nila, at pag ayaw nila, hindi sila susunod. Nakita nyo? No? Walang pagkakaiba po ng generation natin at noon. Di po ba? I'm sorry to tell, wala pong pagkakaiba. Amen? Ngayon, ang sabi rito, ang sabi po dito, puro po sila kasamaan. Tingnan nyo ha. Puro sila kasamaan ang ginagawa nila. Walang pagkakaiba ang banal at ang hindi banal. Grabe. Walang pagkakaiba ang Kristiyano at ang hindi Kristiyano. Sabi po, no? Walang pagkakaiba ang masama at ang hindi marumi. So, tama. Di po ba? Sa ating generation, sa ating panahon, nangyayari po ito. Walang pagkakaiba kung ano yung ginagawa ng mga Israelite o sino pang mga pinuno na tumayo doon, na kasamaan ng ginagawa. Wala pong pagkakaiba hanggang ngayon. Tama? Iba-iba lang klase ang ginagawa nating kasamaan. Tama po? Tayo yon, kasama po ako doon. Hindi ko po sinasabing kayo yon. Tama? Kung titignan po natin ang panahon ngayon, napakatindi na ginagawa ng kaaway. At alam ko po at maliwanag sa akin, hindi kayo yon. Kaya lang pinahihintulutan ninyo sa buhay nyo yon. Amen? Hindi po ba? So ngayon, hindi nyo na pahihintulutan yan dahil lalaban tayo. Amen? Lalaban po tayo. Amen? Okay. Ang Diyos po ay naghahanap. I hope masumpungan ng Diyos sa tiyo yung hinahanap niyang tao na mamamagitan sa Diyos at sa tao. I hope, naniniwala po ako mga kapatid, naniniwala ako. Kung ito man ay hindi natin nagagawa on and off, this is the day na binigay ng Diyos na gagawin po natin every day in our life. Dahil ayaw nating mapahamak ang ating pamilya. Ayaw nating mapahamak ang ating community. Ang lalo tigit ang bansa natin. Dahil itinilaga tayo ng Panginoon, hindi lamang sa pamilya mo, hindi lamang sa sarili mo, kundi magkaroon ng nation transformation ang ating bansa. Kaya ang tanong, sino ang tatayo? Di ba tayo na ang identity natin ay dala-dala natin? Anak ako ng Diyos. Hindi ako basta tao. Huwag natin sasabihin mga kapatid, pasensya na kayo kasi tao lang ako. No! Hindi lang kayo tao lang. Special po tayo sa Panginoon. Ang identity ko ay anak na ako ng Diyos. Nakatayo ako sa salita ng Panginoon. Iyon ang aking posisyon. Amen? Okay. Sa ating pong pagtutuloy, no? Sa ating pong pagtutuloy, nais ko pong basahin ang kung ano yung duty natin. Pupunta na po tayo sa number 1. Pasensya na po ako, nangangapa po ako. Okay. Number 1, ang sabi nito, what are the duty? No? The duty of standing in the gap. What are the duty? Pag sinabing duty, ano ang duty mo? Alam ko po si sister, yung kapatid ni Gerald, pulisye, di po ba? Tama po ba ako? No po, no? Tama? Pulis po siya. O ano man yung ating trabaho ngayon, di ba? Kapag ikaw ay nasa duty, pag sinabing on duty ka, andyan ka lang, nakatayo ka dyan, meron kang binabantayan. Tama? Hindi ka po pwedeng umalis. Kakain ka lang doon sa oras na ibinigay sa iyo para kumain ka. Kailangan meron kang bantayan. So, isabihin, pag call on duty, hindi ka po pwedeng umalis dyan. Kung kinakailangan kumain ka dyan, kinakailangan kumain ka dyan. Bakit? Napakahalaga po noon. Dahil possible na kung siya'y aalis doon, may mangyayari. Yun po tayo. No? Sabi dito, tayo po ay binigyan ng duty ng Panginoon bilang anak ng Diyos. Bilang tagabantay ng ating Panginoon. Tama? Tumingin kayo sa inyong kaliwa. Okay? Tingin sa kaliwa. Tumingin kayo. Hello, tumingin kayo sa kabila. Tingnan nyo sila. O tingnan mo yung kaliwa mo. Kaliwa mo. Kung wala ka mang kaliwa, tumingin ka sa likod mo.
tumingin ka sa harapan mo at sabihin mo, tatayo ako para sa iyo. Amen? Amen. Di mo ba? Tama? Tatayo ako para sa iyo. Ilalaban kita. Ipagtatanggol kita. That's the duty. Okay, number 1. Ano ang gagawin natin bilang tayo ay naka-duty? No, itinayo ng Panginoon to standing in the gap. Number 1, by standing in the gap, hold on the word of God. Amen. Okay. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, na sa mga devotion natin, saganang-sagana tayo sa salita ng Diyos. Alam na alam po natin kung gaano kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Alam na alam po natin kung ano ang ginagawa sa buhay natin ng salita ng Panginoon. Tama? Ang kapangyarihan ng Diyos ay ang salita ng ating Diyos. Tama? At ang salita ng Diyos ay very, very powerful. Dahil ang sabi niya sa Hebrew 4:12, alam ko po na ito na sa inyo, kung ito man ay gasgas na gasgas sa atin, pero ito ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay, babasahin ko po. For the word of God is alive. Ano raw ang word of God? Alive. Pag sinabing alive, buhay na buhay ka. Diba? Gumagalaw ka, kumikilos ka. No? Kumikilos ka. And then sabi, and active. Pag sinabing active, ibang klase ang active. Huwag kang haharara sa akin dahil active ako. Nakita nyo? Active na active, buhay, malakas, handang lumaban. Di po ba? And then ano pa? Sharper, sabi niya, sharpen than any double-edged sword. So, ibig sabihin nito, ang salita ng Diyos ay isang sword. Tama? Ano ba sa Tagalog ang sword? Espada. Sasabihin, yung espadang ito, kapag tumayo ako at hinawakan ko ang espadang ito, alam ko na ito'y kikilos dahil may kapangyarihan to. Why? Siya'y active. Tama? Siya'y alive. Amen? Ang tanong ko sa inyo, sino yung may samurai dito? Samurai. Wala, pero meron kayo itak, no? May itak kayo, pantaga, may kutsilyo. Ang tanong, buhay ba siya? Kung hindi mo siya hawakan, hindi naman siya kikilos eh. Tama po ba? So, ang laki ng pagkakaiba. Kuya, hambing po natin. No? Ano pa? Sabi rito, may double edge. Di ba ang ating kutsilyo, isang edge lang meron? Pero ang salita ng Diyos ay double. No? Ano pa sabi sa Tagalog? No? Ito'y nagpe-penetrate even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thought and attitude of the heart. No? Ito po ay may dalawang talim na pumapasok, nagpe-penetrate sa ating kaloob-looban na pinaghiwalayan ng buto, laman o ng buto o laman. So pinapasok niya to. Ganoon siya kabisa, ganoon siya ka-powerful. Amen? So, sabihin, ito'y isang sword. So, ako natatayo na tinatawag ng Panginoon para mag-standing in the gap. Ito ngayon ang hawak ko. Isang sword na buhay. Isang sword na makapangyarihan sa lahat. Amen? Ano po? At kung titingnan natin, sa banal na kasulatan, napakarami tayong pwedeng panghawakan ng salita ng Diyos na makapangyarihan. Amen? Hindi ko lang po kinuhang lahat. Baka bukas tayo matapos. Naniniwala ako na itong Hebrew 4:12 ay sapat na upang maintindihan natin, no, na dapat talaga na hawakan ko ang salitang ito dahil ang salitang ito ay makapangyarihan. No? So, sabi rito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, no, masigla, matalas, kaysa alinman tabak na may dalawang talim. No? Sabi dito na ang espadang ito ay buhay, no, aktibo at matalas kaysa alinmang espada. Kaya kung tayo mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating kalalagayan, ito lang po ang kailangan nating gawin. Ano man yung sitwasyon mo, ano man yung nasa harap mo, ano man yung nangyayari sa iyo, still standing in the gap and hold the word of God.
Alam ko po, mga kapatid, na tayo, no? Mga kabataan, napakaano nyo sa temptation. Amen? Napakalapit nyo sa temptation. No? Ano man yung kinakaharap nyo, huwag nyong isipin na kabataan ako, kailangan kong gawin to. Kung hindi man kalugod-lugod sa Diyos ang gagawin nyo, huwag nyo pong gagawin as a kabataan. Dahil naniniwala po ako, mga kabataang ito, kayo po ang papalit sa bagong generation na gagamitin ng Panginoon sa inyo. Amen? Kaya kailangan still, kung ikaw man ay nag-iisa sa iyong pamilya, dalawa kayo, di ba? Sa inyong pamilya na nakakakilala sa Panginoon, tumayo ka. Still, tumayo ka at ipaglaban mo ang pamilya mo. Hawakan mo ang salita ng Diyos. Dahil gusto kong maligtas ang aking pamilya. Ano sabi ng salita ng Diyos sa ating family? Dahil gustong-gusto nating maligtas. Acts 16:31. Ano, Panginoon, tumatayo po ako dito. Hinahawakan ko ang salita mo sa sinabi mo. Sa Gawa 16:31, na sumampalataya ako sa Panginoong Jesus. Ako at ang aking sambahayan ay maliligtas. Inilalaban po natin dapat ito. Inilalaban mo ang asawa mo na hindi nakakakilala, babae o lalaki. Lumalaban ka dahil may sakit ka. Amen. Ako po ay magte-testimony sa inyo. No? Ako po ay 2021 hanggang 2022. Nagkaroon po ako, gumawa ng istorya ang Panginoon sa buhay ko. No, kasi gusto niya, yung plano kasi ng Panginoon sa akin at yung layunin niya, gusto niya kasi ma-level up ako. Tama po ba? So kitang-kita ko po talaga ngayon kung bakit inalo ng Diyos yung sakit kong ito. Ako po ay nagkasakit ng cancer. No? Stage 2. Isang taon po ako na hindi nakalabas ng bahay. Isang taon po ako na nag-under treatment, na medical treatment. Nang na-receive ko po yung biopsy na yon, no po, nung na-receive ko yon, alam niyo po ba, sa totoo lang ko, i-research ko ang sarili ko, wala po ako naramdaman takot. Although sinabi ko, Lord, bakit? Ang dami naman pong nananalangin sa akin. Yun lang po talaga ang binanggit ko. Pero never, no? Hindi ako naapektuhan dahil doon sa pagkaunawa, no? At pag-intindi ko na inalaw ng Diyos ang mga bagay na ito dahil meron siyang plano sa buhay ko. Ano ginawa ko? Hindi po ako tumakbo kung saan-saan. Dahil naiintindihan ko na ako mismo na may karamdaman, kailangan kong tumayo sa harapan ng Diyos. Kailangan kong magpakumbaba sa Panginoon. Kailangan kong humingi ng tawad anuman ang pagkakamali at pagkakasala ko. Kailangan kong ilaban kung ano ang sakit na ito. Hinawakan ko ang salita ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, Lord, alam ko, pinalano mo to, pinahintulutan mo to, pero may malaking kang plano. Pero still, naniniwala ako, tumatayo ako, na sinabi mo sa Isaiah 53:5, sa iyong mga latay, ako'y naggumaling. Hinawakan ko po yun. Doon sa kaisipan na wala naman po ako talagang pananalapi na para gastusin doon po sa aking treatment. Wala po. Wala po talaga. So ano yung pinanghawakan ko doon? Ano yung tinayuan ko? Yung sinabi ng Panginoon, My God shall supply of our needs according to your riches and glory. My God, at ang sabi po doon sa Philippians 4:19, My grace is sufficient for you. Yun ang ginawa kong sandata. Tumayo po ako sa Panginoon at tinawakan ko yung sinabi niya. Alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Tapat siya sa kanyang pangako. Once na pinanghawakan mo ang salita niya, tumayo siya at inilaban mo kung ano meron ka. Ang Diyos po at ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kanyang kamay ay kikilos. Gumamit siya ng mga tao para i-provide po yung lahat ng aking pangangailangan. Di po ba? Tinayuan ko mismo yung sakit na meron ako. No? Ito yung latest na story na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. At kung sasabihin ko pa sa inyo, yung 1989, mas worse yung ginawa ng Panginoon sa akin. Pero inilaban ko po yon. Hanggang sa dumating na ako ay hihiwalayan na ng asawa ko. Pero inilaban ko ang Panginoong Hesukristo. Pera o hindi. Sabi ko, Panginoon ko, ang pipiliin ko.
Hindi ko inintindi yung 3 anak ko. Hindi ko inintindi kung ano yung kalagayan ko, yung kasaganaan. Hindi ko inintindi yun. Kundi, praise the Lord. To God be all the glory. Hindi ko rin alam kung ano yung nangyari sa buhay ko. Ang alam ko lang, pinagkatiwala ko sa Panginoon ng lahat. Pero ang laki ng persecution naranasan ko. Pero God is good and faithful. No po. Kaya purihin ng Panginoon. Once po tayo tumayo at ipinaglaban natin ang kaligtasan ng ating pamilya. Ipinaglaban natin kung ano yung gusto mo, kung ano yung desire mo, na nakaayon sa desire ng Panginoon, ibibigay sa'yo. Amen? Bakit? Kasi hinahawakan mo ang kanyang salita. Kaya kung ano yung word na inilalaban nyo, Lord, ano ang word? Ilalaban ko to, hahawakan ko to. Amen? Mangyayari po yun, mga kapatid. Ano po? Mangyayari. Okay. Dito po, sabi ng Panginoon dito, alam na alam po natin, no? Ang sabi niya, pinananatili niya ang salita ng Diyos na pinanatili po niya ito at itinago sa buong panahon dahil ang salita ng Diyos upang maging tabak ng ating espiritu. Amen? Okay, number 2. Number 2 po. Naintindihan po natin. Standing in the gap and hold the word of God. Huwag niyo pong kalilimutan. Huwag niyo pong kalilimutan. Kaya po tayo ay nagdi-devotion. Ano po? Dahil alam ng Diyos ang sitwasyon natin. Ano man yung sitwasyon nyo, ano man yung iniisip mo, ano man yung kalalagayan mo ngayon, nasa harap ka man ng digmaan ngayon, alam ng Diyos yan. Kaya itinuturo po sa atin ng Panginoon ang sekretong ito na meron tayong duty na gawin natin tumayo para sa Kanya. Kasi ginawa niya na po niya sa atin yon. Ano ginawa niya? Di ba naligtas tayo sa impyerno? So, ganun din ang gusto niya mangyari. Na ang pamilya natin ay maligtas. Gumaling tayo sa ating karamdaman. Sumagana tayo sa buhay natin. Diba? Unang-una, gusto ng Panginoon na ang anak niya ay mas mataas kasi sa hindi niya anak. Alam niyo po ba yon? Gusto niya sumagana. Gusto niya tayo maging stable. At kakaiba tayo sa lahat. Amen? Gusto niyang mangyari yon. Pero ang tanong, kailangan mo lang na sundin kung ano yung ipinagagawa ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? Okay, number 2. Standing up and never waves in faith. Wow, di po ba? Pag hinawakan natin ang salita ng Diyos, kailangan po na nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos. Never po natin gawin na mag-alinlangan tayo, mag-wave, mag-doubt doon sa pananampalataya na meron tayo. Di po ba? Maraming mananampalataya, no po, na gusto believe siya, believe. Ano sinasabi niya? Okay, naniniwala naman ako ate dyan eh. Dahil yan salita ng Diyos makapangyarihan. Naniniwala ako. Pero ayokong sumunod. Nakuha niyo? Kaya kailangan, kung believe ka sa salita ng Diyos, meron kang trust sa salita ng Diyos. Ano yon? Yun yung pananampalataya. Standing up, no? And never waves in faith. Nakatayo at hindi natitinag sa pananampalataya. Ako po ay nananampalataya, no? Nang ako ay pinagaling na po ako ng Panginoon. Nananampalataya po ako sa Panginoon. At yung sinabi niya sa akin na pinahintulutan ko ang lahat ng bagay dahil gusto kitang gamitin, praise the Lord, dahil nangyayari na po yun sa buhay ko. Kaya ang Diyos may plano, may layunin sa ating mga buhay. Habang tayo ay nabubuhay, wala tayong gagawin kundi yes and amen, Lord. Susundin ko kung ano ang inuutos mo. Susundin ko kung ano ang kalooban mo. Narito ako para maglingkod sa iyo. Ano man yung sitwasyon, still standing in the gap and hold the Word of God, standing up and never waves in faith. Amen? Okay. Ang sabi po dito sa Roma 10:17. So faith cometh and hearing by the word of God. So saan po nagpumula ang pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Di po ba? Nais ng Diyos ng ating pananampalataya ay hindi magwigil, hindi mag-wave, hindi tayo mag-doubt sa pananampalataya. Huwag tayo mag-aalinlangan. Dahil ang salita ng Diyos ay ang pananampalataya po ay sa Kanya nagmumula. Amen? Ano sabi rito? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No? Bakit kailangan nating tumayo? Ang sabi rito, why Christians should stand firm in faith. Bakit dapat nating manindigan ang Kristiyano sa pananampalataya? No, nais kasi ng Diyos na manatili tayo at yung pananampalataya na meron tayo ay kailangan tapusin natin hanggang tayo ay nabubuhay. Yung ipinagkatiwala sa ating ministry ay matapos natin. Kaya sinabi niya rito, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pero ano nangyayari sa mananampalataya? Totoo ba ng ating pananampalataya na pag dumating ang mga challenges sa buhay, still tatayo ka sa pananampalataya? Totoo po ba yon na mangyayari sa ating buhay? Kasi po kapag ang pananampalataya natin ay hindi malalim ang foundation, ang dali mo i-compromise ang lahat ng ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, faith cometh. Kaya po tayo ay kailangan na andito sa Sunday celebration. Tama? Dahil naririnig natin kung ano yung salita ng Diyos at doon lalalim at tatatag ang ating pananampalataya. Bakit kailangan natin umatin ng mentoring? Bakit kailangan natin pumunta sa conference? Nais ng Diyos na tumatag at lumalim ang ating pananampalataya upang laging magtagumpay tayo sa buhay natin araw-araw. Dahil ang kaaway ay laging nandyan. Tama? Ngayon, kung ang pananampalataya mo, no, wala doon sa salita ng Diyos, ang dali mong magiging matatalo ka kaagad. Kaya kung tayo mga kapatid ay tinatamad, yan po ang sakit ng mananampalataya, tinatamad manalangin, tinatamad pumunta sa mentoring, tumatamad magpunta sa cell group. Ang daming dahilan. Ang daming dahilan. Huwag po mga kapatid, dahil mangyayari sa inyo kung pipiliin nyo lang ang inyong aatenan, hindi po tayo lalago at lalalim ang ating pananampalataya at hindi mo mahahawakan ang salita ng Diyos. Hindi rin ikaw makakatayo. Bakit? Kasi talunan ka. Amen po ba? Sorry po. Ito po ang katotohanan. Tama? Kaya po laging inaanyayahan tayo ng Panginoon sumama sa Kanya. Dahil alam ng Diyos ang mangyayari sa atin. Dahil tayo po ay threat ng kaaway. Ano sabi niya sa, hindi ko alam kung 2 o Peter, ang leyon ay naghahanap ng masisila. Ngayon, masisila ka. Masisila tayo, mga kapatid, kapag ang foundation ng pananampalataya mo ay hindi malalim. Masisila ka. Paglalaroan ka ng kaaway. Di po ba? Kasi alam din naman ng kaaway kung ano sitwasyon natin eh. Kung hanggang saan ang pananampalataya natin. Kung ikaw talagang nagfa-follow o sumusunod sa salita ng Diyos, alam ng kaaway yan. Kaya nga itinuturo ng Panginoon, stand firm in the faith. Kaya kung meron po talaga na kung saan nandun ang salita ng Diyos, kailangan natin bilang anak ng Diyos, ang duty mo, pumunta doon at makinig ka. Dahil lalago ka. Lalago ang pananampalataya mo. Lalago ang wisdom mo. Tama po ba? Amen po ba? Kapag hindi po talaga natin ginawa iyan, alam na natin kung anong mangyayari sa atin. Amen. Kaya po mga cell leader, gayon na lang ang pagtayo sa bawat cell member, umiiyak pa. Alam po nila kung ano ang mangyayari. Kaya ang mga cell leader, ang mentor natin, ang mga pastors natin, ay patuloy na tumatayo para sa atin. Dahil alam niya kung ano ang mangyayari sa buhay natin. Tama po ba? Kung naranasan nyo na maubos ang mga cell member nyo, masigit naranasan ko. Tama po ba? Alam nyo, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, walang sukat yun eh. Kanya lang, paano mo tinutugunan yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo, yung pagsunod mo sa Kanya. Dahil nagpapatunay ito na mahal mo ang Panginoon.
Nagpapatunay na ito na maglilingkod ako at susunod ako sa nais mo. Amen? Kapag ginawa po natin ito, mga kapatid, patuloy na ang journey natin bilang Kristiyano ay patuloy na lalago, malelevel up. Ano man ang dumating sa ating challenges sa buhay, mananatili tayong matatag. Amen? Kaya ang Diyos po ay nagtuturo ngayon. Nagtuturo sa atin. Standing in the gap sa tao at sa Kanya. No? Hindi lang sa ibang tao, sa ating family, sa nangyayaring sitwasyon sa ating buhay. Kailangan nating tumayo, lumaban, ipaglaban mo yung katamaran natin yan. Ipaglaban mo yung ayaw mong yan. Di po ba? Yung sinasabi mong ayoko ate, ayoko, ilaban mo. Dahil hindi po natin kaya. Wala tayong lakas, wala tayong buhay kung hindi natin ito ilalaban. Dahil ang lahat ng buhay ay galing sa Diyos. Ang lahat ng pag-asa na meron tayo ay galing sa Panginoon. Ang lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Kahit na trabaho ninyo, hindi natin pwedeng ipagmalaki yan. Amen? Yan ay lahat ay galing sa Panginoon. Amen? Okay. Next po. Sabi po dito sa Hebreo 12:2. Sabi po dito, fixing our eyes on Jesus, the pioneer, o the author and perfecter of faith. Si Jesus ang isang may akda nito. Pag sinabing akda, no? Pag sinabing nagpapasakdal nito, ganap at lubos, yung pananampalataya na ibinigay niya sa atin. Tama? Ano po? Pag sinabing fixing our eyes in Jesus, no? Pag sinabing itong ganito, ibig sabihin nito, tumingin ka lamang sa Panginoong Jesus, wala nang iba pa. Tama? Kung ang ating mga mata ay kung saan-saan mo yan ititingin, madadapa ka at matitisod ka. Kaya tayo hinahamon at inaanyayahan ng Panginoon na i-fix natin ang ating paningin sa Kanya na pinagmumulan ng pananampalataya. Tama? Kasi po ang nangyayari, katulad po ni Pedro. Diba nakita niya na ang Panginoon ay lumalakad sa tubig? Ano sabi niya? Panginoon, pupunta po ako dyan. Ano sabi ni Lord? Come. Inaanyayahan siya. Inaanyayahan po tayo, come. Sabi niya, sige, lumakad ka. Di ba nakalakad naman siya? Ngayon, bakit siya bumaksak? Bakit siya nag-fall? Dahil hindi niya itinuon ang kanyang mga mata sa Panginoong Jesus. Saan niya itinuon? Left and right, sa persecution, sa challenges, sa anumang nakakaagaw ng kanyang paningin. Doon niya itiningin, kaya siya na-fall. Kaya po tayo mga kapatid, kapag hindi natin itiningin ang ating mga mata sa Panginoong Jesus sa pinagmulan ng pananampalataya, babaksak po tayo. Say amen. Tama po, babaksak tayo. Dahil sinabi niya to eh. The word of God is very powerful. Fixing our eyes on Jesus. The author. Siya yung author, siya yung pioneer. At ang sabi sa Tagalog, siya yung may akda, siya yung may tagabagsakdal. Ibig sabihin, lubos na lubos, ganap na ganap, na walang pagkukulam ang ibinibigay sa atin ng Panginoon na pananampalataya. So kailangan po, yung mga persecution na yan, yung mga challenges sa buhay, kung yan man ay nangyayari sa atin, tumingin tayo sa Panginoon na pinagmumulan ng pananampalataya. At makikita natin, mga kapatid, na yung ating mga mata, sa kabila ng mga digmaan sa buhay natin na nangyayari, sa kabila ng challenges, makikita mo na meron tayo pananampalataya, na may matang pananampalataya, at may nangyayari sa lahat ng sitwasyon na aking naranasan. Huwag nating itingin ang ating mata sa sitwasyon, kundi itingin mo ang iyong mga mata sa ginagawa ng Panginoon sa sitwasyon na meron ka.
Itingin natin ang ating mga mata. Lord, hindi naliligtas pa ang pamilya ko. Para bang ang tingin ko, pinagpe-pray ko, tumatayo ako, pero ang nakikita ko kakaiba. Huwag tayong maniwala doon. Maniniwala ako dahil sinabi ng Panginoon, nananampalataya ko, mangyayari, magbabago yan. Amen? Tama po ba? So mga kapatid, napakabisa, very powerful ang pagtayo. Ang pagtayo, no? Ay, ibig sabihin ng tumayo, inilalaban mo to. Nakikipagbuno ka dito. Pinagtatanggol ko to. Di po ba? Pinagtatanggol ko to dahil gusto kong maligtas. Alam ko na mahal ng Diyos ang pamilya ko. Alam ng Diyos na lumakas ako. Kagalingan, dahil sabi niya, sa Kanya nagmumula ang kagalingan. Ang lahat ng meron tayo, iyon ang katangian ng Panginoon. Ano man sitwasyon ang pinagdadaanan natin hanggang hindi tapos ang Panginoon sa atin, merong gagawin ang Panginoon sa atin. At makikita natin sa ating mga mata na may pananampalataya na ang Diyos ay may katangian upang lutasin yung pananalangin na ginagawa ko para sa Diyos at sa tao, para sa pamilya ko, para sa trabaho ko. Lahat na may ginagawa ang Panginoon. Panoorin lang po natin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ano po? Now, dito po, para tayo ay makapamuhay na effective, we must keep our eyes on Jesus. Huwag po sa kung saan-saan. Kaya hinihingi ko ang mga kabataang ito. Huwag natin ikakatwiran na, pagbigyan niyo muna ako kasi gusto kong maranasan ang pagiging kabataan ko. No. Alisin niyo po yun sa isip ninyo. Dahil ako po ay naniniwala na hindi aksidente bakit nakilala niyo ang Panginoon. May purpose at may plano ang Panginoon sa buhay niyo. Huwag nating isipin mga kabataan na pagdadaanan ko to kasi kabataan ko eh. Ganyan po kasi ang kabataan. So kailangan po tumayo kayo. Dahil alam ko na ang temptation ay napakalapit sa inyo. Tumayo kayo para sa Diyos. Para sa sarili nyo, upang hindi makapanatili ang temptation sa buhay nyo, ang mga makamundong gawain sa buhay ninyo. Sa buhay nating lahat. Tama po ba? Labanan natin yan. Dahil yan ay isang leyong umaatungal upang masila tayo. Amen po ba? Okay, number 3. Standing the gap, fight for the faith, no? And word of God. So maraming mga mananampalataya, no, na hindi mailaban ang pananampalataya at hindi mailaban ang salita ng Diyos. Hindi nila kasi pinaniniwalaan pero hindi pinagtitiwalaan. Di po ba? Ano ang sabi dito? Standing in the gap and fight. No? Fight a good fight of faith. Sabi dito, di po ba? Ang sabi dito, kailangan po mga kapatid na mandigan tayo. Lumaban para sa ating pananampalataya at sa salita ng Diyos. Dahil wala tayong gagamitin, no, na panghahawakan, kundi ang Word of God. Kaya ilalaban mo yun. Hindi ka papayag na kalabanin ng ibang tao ang salita ng Diyos. Tama? Hindi ka papayag na hindi mo nila paniwalaan ang salita ng Diyos na dinadala mo sa tao. Kaya kung tayo po ay nagwi-win, tayo ay nagsesell, nagha-harvest, ano dala mo? Di ba salitaan ng Diyos? So ano ginagawa natin sa salita ng Diyos? Inilalaban natin. Totoo yan. Hindi yan salita ng aso. Hindi yan salita ng hayop. Kundi salita ng Diyos. Inilalaban natin to. Di ba kapag nagsalita yung member of the family regarding sa word of God, nasasaktan tayo? Even ang husband and wife. Naranasan niyo po ba yun? Di ba ang sakit sa atin? Dahil ito'y salita ng Diyos. Banal to. Kinasihan ito. Buhay to. Active ito. Kaya ilalaban mo ang pananampalataya at ilalaban mo ang salita ng Diyos. Dahil wala tayong weapon kundi ang salita ng Diyos at pananampalataya na meron tayo. Amen? So dito sabi, parindigan po natin mga kapatid. Ang sabi nga, lumalaban sa mabuting pakikipaglaban. No, mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya at nananatiling tapat at sa kanyang salita. Mga kapatid, maging tapat po tayo. Dahil mismo tayo naniniwala at nagtitiwala sa salita ng Diyos. At mismo tayo naniniwala at nagtitiwala na ang Diyos ay naranasan natin. Ang salita ng Diyos ay naranasan ko, ang pananampalataya ay naranasan ko, at kitang-kita ng aking mga mata na talagang siya ay buhay. Amen?
Di ba? Kaya pwede nating ilaban. Lumalaban tayo, sold out tayo sa Word of God, sold out tayo sa pananampalataya na meron tayo. Kaya kailangan, ang gusto ng Panginoon, ilaban mo, tumayo ka at ilaban mo ito. Iba na po ang labanan natin ngayon. Ang dami pong mananampalataya na may sakit ng cancer. Tama? Ang dami pong mananampalataya na nasa gitna ng digmaan. Ang dami. Tama? Pero sabi ko, Panginoon, salamat. Dahil ito'y timely para maintindihan natin na hindi lang tayo uupo at magbubutas ng silya dyan, kundi tayo ay tatayo para lumaban. Gusto mo ba nating maligtas ang ating mga pamilya? Tama? Gusto mo ba nating mamuhay ng ating kapaligiran ay masaya at tahimik? Di ba? Gusto rin natin na ang ating bansa ay umayos. Still, tumayo tayo para doon. Amen? Kung ano man yung sitwasyon mo na nararanasan, tayuan mo. Ano man yung feeling mo, nawawalan na ako ng ganang mag-devotion, nawawalan na ako ng ganang manalangin, tinatamad ako, hindi ako umaatin ng cell, hindi ako umaatin ng mga mentoring. Idil mo, tumayo ka, hindi ito dapat. Dahil special ako, tinawag ako ng Panginoon. Ibinigay sa akin ng pangitain. Kailangan ko sumama sa anyaya ng Panginoon. Kailangan andoon ako. Amen? Ilaban nyo, mga kapatid. Lumaban po tayo. Kung ano yung mga negatibo na ating nararamdaman, ilaban po natin. Tama po ba? Ilaban po natin. Okay? Tingnan po natin ang buhay ni Apostol Pablo. Alam po natin na ang buhay ng Apostol Pablo ay napaka-worse, di po ba? Na kung titingnan po natin ang buhay ng Apostol Pablo, miski siya, naiintindihan niya at nalalaman niya na sa lahat ng desisyon na kanyang ginagawa, lahat ng paglilingkod niya sa Panginoon na kanyang ginagawa, ay maaari siyang mamatay. Tama? Pero ano yung sinabi niya dito? Tingnan mo. Ang sabi niya po dito, ang ganda na sinabi niya, doon sa 2 Timothy 4:7. Ito po. Ito muna tayo sa Tagalog. Ang sabi dito, puspusan akong lumalaban sa paligsahan. At ano sabi niya, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. So si Apostol Pablo, nung siya'y namatay, natapos na niya. Pero kitang-kita natin ang journey ng buhay niya. Di po ba? Kung gaano siya nabingit sa kamatayan. Kung gaano siya na talagang papatayin na kung kinakailangan mamatay. No? Sa kanyang buhay, no, ang dami niyang nilabanan. At gusto kong makita kung paano lumalaban si Apostol Pablo, ganon din tayo lalaban. Tama? Ano yung mga inilaban ni Apostol Pablo? Lumalaban siya kay Satanas. Nilalabanan niya yung mga temptation, yung mga sinasabi ni Satan, lumalaban po siya. Ano pa? Nilalabanan niya ang immoralidad. No? Inilaban niya to. Inilalaban niya yung mga bulaang guro at bulaang propeta. Again siya doon. Dahil pinawawalan ng bisa ng mga gurong ito ang salita ng Diyos. So meaning, inilalaban niya ang salita ng Panginoon. Ipinaglalaban niya. Tama? Ano pa? Inilalaban niya yung mga baluktot na sinasabi ng ibang tao na binabaluktot ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Inilalaban niya yan. Ito lamang po ang mga inilalaban niya, pero ang dami niyang inilaban. Tama? Pero ano sabi niya? Puspusan akong lumalaban. Di ba? Nakaka-amaze. Puspusan siyang lumalaban. Ano po? At nilalabanan po niya yung mga temptation at mga makasanlibutang gawain. Inilalaban niya po ito. Ano sabi niya? Tinapos niya ang kanyang takbuhin sa gitna ng mga pagsubok. Tinapos niya sa gitna ng pagsubok at mga challenges sa buhay. Tinapos niya ang takbuhin niya. Diba? Tinapos niya. Ibig sabihin ito, ano man yung sitwasyon o challenges na kaliwat kanan o kung saan, patuloy niyang tinatapos, patuloy niya sinusunod kung ano ang nais ng Panginoon sa kanyang buhay. Dahil lumalaban siya. Hawak niya ang salita ng Diyos na sinabi sa kanya. Hawak niya yung meron siyang pananampalataya. Inilalaban niya ito. Amen? So yun po ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Kaya po tayo ay inaanyayahan na sumama sa Panginoon.
Amen? At ang sabi pa rito niya, no, bilang tayo po mga kapatid ay mananampalataya, no, bilang tayo ay tinawag ng Panginoon, tayo pong mga mananampalataya, no, kailangan po talaga lumaban tayo. So unang-una, nais ko po na itanim natin ito sa ating puso. Iukit sa iyong isipan, iukit mo sa iyong puso. Pahalagahan natin ang Panginoon Jesucristo na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. I-treasure natin, pahalagahan natin. At kung ano man yung mga miracles na ginawa ng Panginoon sa atin, pahalagahan natin, lingunin natin, hawakan mo at ilaban mo dahil naranasan mo na ang Diyos ay tapat at gumawa sa iyo ng himala dahil iniligtas ka mula sa kapahamakan, sa impyerno at dinala ka sa kalangitan. Amen? I-treasure natin, wag po natin baliwalain yon. Ako po mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon, kahit napakatinding pagsubok o napakatinding persecution, ang ginawa ng Panginoon, hinahawakan ko yon. Dahil doon ko lubusang nakilala ang Panginoon. At until now, mga kapatid, ang Diyos po ay nagpapakilala sa atin. Saan siya nakikilala natin? Sa bawat sitwasyon o challenges na nangyayari sa ating buhay, ang Diyos ay nagpapakilala sa atin. At ang katangian ng Panginoon sa buhay natin ay hindi nauubos. Sa bawat sitwasyon may katangian siyang makikita natin kung panonoorin natin ang pagkilos ng kapangyarihan at ng kamay ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya i-hold natin yung salita ng Panginoon. Ilaban natin ang salita ng Diyos. Ilaban natin ang ating pananampalataya. Fight a good fight of faith. Ilaban po natin to. No? Kailangan natin tumayo, manindigan para sa Panginoon. Ano po? At ang sabi po dito sa Hebreo 3:14, sapagkat kasama tayo ni Kristo. Sinabi dito, sapagkat kasama tayo ni Kristo. Sino yung kasama natin? Si Kristo Jesus. Jesus is our Savior. Jesus is our refuge. Siya yung ating buong pagkatao. Siya yung ating kayamanan. Siya ang satisfaction. Siya yung kakontentuhan natin. He is the living water. He is the true vine. Tama? Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung nagmahal ng todo sa atin. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Siya yung kasama natin. Siya yun. Tama? Imagine, ang kasama natin sa buhay natin. Isang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Isang Diyos na binili tayo ng malaking halaga. Isang Diyos na walang bagay na mahirap sa Kanya. Isang Diyos na walang imposible sa Kanya. Kung titingnan natin ang katangian ng Panginoon sa atin, na siyang kasama natin, ang sabi dito, sapagkat kasama tayo ni Kristo, kung mananatili kang matatag ang pananampalataya mo sa Kanya hanggang wakas, mananatili siya. Uulitin ko po, parang naging barok tong pagkakabasa ko. Sabi rito, sapagkat kasama tayo ni Kristo, kilala natin si Kristo, amen po ba? Di po ba? Kung mananatiling matatag ang ating pananampalataya, hanggang wakas ay makakasama natin siya. Hindi po siya alisin na po natin yung salitang kasama ko si Kristo. Hindi po. Hindi po pwede sumama sa atin si Kristo. Kasi pag umiba ang utak natin, bibitawan mo yun. Tama po ba? Kailangan ang word is, kasama tayo ni Kristo. Kaya nga inaanyayahan tayo sumama sa Kanya. Sumama po tayo sa Kanya dahil hindi natin kaya, mga kapatid. Dahil tayo bilang Kristiyano, di po ba, ayaw natin ang kasalanan. Tama? Ayaw natin yung ginagawa ng mundo, ayaw natin. Pero pag hindi ka sumama sa anyaya ng Panginoon, hindi ka tumayo at tinawakan mo ang salita ng Diyos, hindi mo ipinamuhay kung ano yung gusto niyang mangyari, mababaliktad ang pangyayari. Sasama ka ngayon sa kaaway. Mga kapatid, huwag tayong pumayag na paglaruan ng kaaway. Huwag natin i-magnify ang ginagawa ng kaaway. Pero kailangan po maging matalino tayo sa lahat ng kanyang ginagawa.
Amen po ba? Amen po ba? Meron po dito, sabi ko nga, meron pagpili tayong gagawin. Kung talagang gusto natin maging epektibo, no, sa atin, buhay mananampalataya, kailangan mong pumili. We have a choice. Kailangan po magkaroon tayo ng wise na choices sa buhay natin. Alam natin ang tama at mali. Tama? Alam natin kung ano kalooban ng Diyos. Ngayon, purihin ng Panginoon. Dahil nandito kayo, dahil nagpasa kayo at pinili nyo ang Diyos, kaya kayo narito. Amen? So, may laban. Ano yung labanan? Yung choices at saka yung desisyon. Kailangan tumayo tayo. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Ano ba yung didesisyonan ko na to? Kailangan, sabi na sa iyo ng cell leader, Lord, ate, pumunta ka, may mentor tayo, may cell tayo. Ayan na, aandar na po ang decision, aandar na ang choices mo. Tama? Pero kung ikaw ay tatayo at matatag ang pananampalataya mo, hawak mo ang Word of God. Ate, yes and amen. Wala na tayong double-double na pag-iisip pa. Dahil alam mo kung sino ka. Tama po? Dahil walang ninanais ang Panginoon, kundi ang lakaran ang kalooban niya. No? Alam natin at maliwanag sa atin kung ano ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Alam natin ang purpose niya. Di ba? Ano yung purpose niya? Ano po ang purpose ng Panginoon sa atin? O ano yung desire niya? Di ba ang desire ng Panginoon ay dalhin ang mga tao at nais niyang maligtas ang lahat ng tao? Ano yung command? Ang command niya po ay go and make disciple. Yun po ang kalooban ng Panginoon. Nakuha po natin. Yun ang hahawakan natin. Kaya po tayo nabubuhay dahil ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya tinuturoan tayo ngayon ng Panginoon na tumayo, lumaban. Dahil ang kaaway ay paboritong-paborito tayo. Threat tayo ng kaaway. Tama po ba? Kaya laban, mga kapatid, laban po. At ang kawalyang iiwanan ko sa inyong verse, napakaganda ng English na ito ni Apostol Pablo sa TPT. Sabi niya rito, 2 Timothy 4:7, I have fought an excellent fight. Diba? Ang ganda. Diba sabi niya? Lumalaban ako sa isang mahusay na labanan. So pag sinabing excellent, mahusay, talagang ang isip mo ay nandun yung matinong-patino dahil alam mo kung sino ang kalaban mo. Hindi hayahay. Diba? Mahusay na laban dahil andoon ang pagkaunawa ko na kailangan ko na magtagumpay dito. Amen? Ano pa sabi niya? I have finished my full course with all my might. Ang sabi rito, natapos ko na ang aking buong kurso ng buong lakas. At ano sabi? And I've kept my heart full of faith. At pinananatili kong puno ng pananampalataya ang aking puso. Pinananatili. Hindi niya hinahayaan na mabawasan. Hindi niya hinahayaan na ang kanyang pananampalataya ay magwigel, may doubt, may waves. Kundi pinananatili ko na ang pananampalataya ay punong-puno sa puso ko. Kaya po ganyan si Apostol Pablo. Nakita nyo? Kailangan natin mga kapatid ay mamatay sa lumang pagkatao upang mabuhay ang Panginoon sa buhay natin. Ako po personally doon sa prayer namin na prayer change, nakipag-commit po ako ng 3 times a day. Lagi kong sinasabi even sa family, no? Dahil tinuruan ako ng Panginoon na tumayo. Inilalaban ko po talaga to even ang ministry. Panginoon, tumatayo ako sa iyong harapan. Inilalaban ko ang pamilya ko. Nagdideklara ako na sinabi mo sa Gawa 16:31 na sumampalataya ako sa Panginoong Jesus, ako at aking sambahay maliligtas. Tulungan mo silang mamatay upang mabuhay ka, Panginoon. Upang magawa mo ang purpose, ang layunin mo sa pamilya ko.
upang maligtas sila. Dahil sinabi mo, me and my household, we will serve the Lord. I claim at inilalaban ko to, Panginoon. At sinabi mo, kahabagan mo sila. Di ba na-devotion natin yan? Kahabagan mo sila. Ganyan ko inilalaban ang pamilya ko. Ganyan ko inilalaban yung karamdaman na meron ako. Lord, sinabi mo, by your stripe, kami nagsigaling. Lord, I declare healing sa kapatid kong ito. I declare healing sa kapatid kong ito. Kung sino man, mga kapatid, dahil ang standing in the gap, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa ministry mo, sa community mo. Tama po? And I claim it, Lord, I receive it dahil sinabi mo. Ganoon po tayo lalaban. Hindi ka lalaban na nakatayo lang. Alam natin ang Word of God, banggitin natin ang Word of God. Hindi ang Word of God is a sword. Tama? Hindi siya M16, M17, M20, yung machine gun. Hindi po siya. Hindi siya samurai. Buhay. Buhay na buhay ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan po natin ito. Uulitin ko po, no? Ang sinabi rito, ang ating pong pinag-aralan. Unang-una, standing in the gap, hold on the Word of God. Pag tumayo tayo, kunin natin yung salita ng Diyos, hawakan mo yon. Dahil ang salita ng Diyos na sinabi sa Jeremiah ay isang apoy na dumudurog sa bato. Imagine. So, very powerful. Di po ba? Pangalawa, standing up and never waves in faith. Kung hawakan natin, tatayo tayo at hawakan ang salita ng Diyos, huwag po tayong magda-doubt. Dahil ang pananampalataya ay inilagay sa puso natin ng Panginoon dahil yun ay totoo. Siya po, tayo po ang gagawa at siya ang kikilos ang kapangyarihan niya. Amen? At ang pangatlo, fight for the faith and ilaban natin ang ating pananampalataya. Ilaban natin ang salita ng Diyos. Ilaban po natin. At salita po ng Diyos ay kaya nating ilaban. Tama po ba? At ang salita ng Diyos ay nagpapabago ng ating buhay. Mga kapatid, naniniwala ako na hindi pa tayo perfecto. Meron pang plano ang Diyos sa atin, tama? Patuloy tayong binabago ng Panginoon. Kaya don't worry. Huwag natin sabihin, ayoko pang tumayo kasi ganito pa ang ginagawa ko. Ayokong tumayo kasi may bisyo pa ako. Ayokong tumayo, ganito. No. Habang sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon, habang tumatayo ka at lumalaban, ikaw mismo, babaguhin ka ng Panginoon. Kasi inilalaban mo siya. Tama? Kaya huwag kayong mag-alala, walang dahilan para hindi kayo tumayo. Ano man ang kalalagayan mo, kabataan ka naman, ano man ang age mo. Asawa, ikaw may wife, husband, single, widow, kabataan. Lahat po tayo ay tatayo. Huwag na nating intindihin na ako po wala pang 20 years old, hindi pa ako mature. No! Habang ginagawa natin yung nais ng Diyos, yung itinuturo sa atin ng Panginoon, habang sumusunod tayo sa kalooban niya, habang tayo nauuhaw na gawin yung kalooban ng Diyos, yung kagutuman, binabago tayo ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. Amen? Kaya inahamon ko po kayo mga kapatid, huwag po tayo magpabigat. Huwag po tayo magpabigat sa ating mga cell member at sa ating mentor. Kung ano ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, yes, Lord, and amen. Ano man yung mga iniisip mo, mga negatibo o positibo, wala kang gagawin kundi sumunod ka na lang. Dahil ito ang gusto ng Panginoon. Hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo, Panginoon. Kaya andyan ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit is a person. Narinig po natin yan. Siya yung nag-guide, nag-lead sa atin upang yung tamang direction, instruction ng Panginoon patungo sa Diyos, patungo sa Panginoon, magawa natin ang kalooban niya. Inilagay sa atin ang pagnanasa na gawin ang ating kalooban, ang kalooban ng Diyos. Kaya gawin natin. Nilagay na po sa atin. Huwag na nating tanggihan yan. Tumayo na po tayo. Amen? Amen po ba? Amen. Okay, purihin ang Panginoon. At naniniwala po ako na hindi sayang ang salita ng Diyos na ibinigay sa ating lahat ngayong hapong ito. Amen. Purihin ang Panginoon at salamat po sa inyong mga buhay. Okay, tayo po ay tumayo. Wow.
Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa katotohanan ng salita mo. Naniniwala po kami na ang mga salita mo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na hindi ito mabaliwala, kundi kami po ay mga taong marunong sumunod. Kami po ay mga taong mayroong matabang puso upang lumago ang binhing ito at patuloy na mamunga sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na kung saan nanguna. Patuloy po na bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding upang patuloy na lakaran ang itinuro mo po sa amin ngayong hapong ito. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga kapatid namin ito. Patuloy po, Panginoon, na maging matatag ang kanilang pananampalataya sa iyo na anuman ang nangyayari sa kanilang buhay. Tumingin po sila sa iyo na pinagmula ng pananampalataya. Dagdagan mo sila ng pananampalataya, Panginoon. Dagdagan mo dapat sapagkat sa iyo nagmumula ang pananampalataya ito. Tulungan mo sila, Panginoon, na patuloy na mauhat, magutom sa salita mo upang patuloy siyang tumayo sa laban na meron sila, Panginoon. Salamat po dahil hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan man. At ang pangunguna na yung banal na Espiritu ay laging nasa kanila upang patuloy i-lead sila, i-guide sila sa tamang direksyon mo at sa kalooban mo, Panginoon. I declare, Panginoon, sa member po na ito, na iyong mga anak na ito, na patuloy silang mamumunga at magmumultiply, Panginoon. Salamat po at patuloy mo silang patatagin. Patuloy mo silang pag-alabin sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. We honor you, we love you, and we praise your name. Amen and amen. Maraming salamat po, Mami Fels. Sige po, manatili po tayong nakatayo ngayon. And grabe yung word. Sino na-bless dito sa word na binigay ng Lord through Tita Fels? Sige po, palapan natin Lord ngayon. And alam niyo po lahat tayo dito kasi each one of us, we represent a family. Tama po? Lahat dito, sino dito yung mag-isa ka pa lang dito? Pwede pong taas yung kamay. Yan, mag-isa pa lang. Each of us, nagre-representa po tayo ng mga kanya-kanyang pamilya natin. And gustong sabihin sa iyo ng Lord that you are the beginning ng magandang simula ng Lord sa buhay mo at sa family mo. But kailangan mag-decide tayo na sa atin magsimula talaga. And hakbangan natin yung pagtawag ng Lord to really stand in the gap. Bagamat aaminin po namin na hindi po madali. Dahil kami rin po ay mga nag-stand in the gap. Mahirap po sa simula, pero it's worth it. Dahil masaya pag nakita mo yung family mo, nakasama mo, naglilingkod na sa Panginoon. And para po sa mga first-timers natin, gusto po namin malaman nyo na hindi aksidente na nandito kayo ngayon. Na narinig ninyo yung mga narinig ninyo ngayon, and that is the Word of God. And it's powerful enough to make an impact sa buhay natin. And kami po ay bunga ng mga tao na meron kasing tumayo para sa amin. And now it's our time to stand in the gap para sa mga pamilya natin at sa mga kaibigan natin at sa mga community na meron tayo ngayon. But before na makapag-stand in the gap tayo, kailangan meron tayong relasyon sa Diyos. So sa mga bago pong makakapunta ngayon, we want to invite you. Hindi sa isang religion, kundi sa isang God is inviting you to have a relationship with Him. Because if you want to stand in the gap, we need a relationship with God. So ngayon pa imbitahan po namin kayo para sa mga first-timers. We will just invite, wala pong magic sa prayer na to, but we want to invite you sa isang prayer to receive God, to receive Jesus Christ. Because God really want to use you, not para gamitin ka lang, but God wants you to be useful so that you can really stand in the gap para sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo. Because the world right now, the reality of the world right now, it's really cruel. Tama po, sa social media pa lang, sa mga kabataan. But today, let us all stand in the gap. But before that, para po sa mga bago, let us pray. Sundan nyo lang pong panalangin na to. And again, wala pong magic dito. But we want na makasama kayo sa family ng Lord.
And gusto ng Lord na makasama rin kayo to be part of His. And you are part of God's family. We just have to receive Jesus Christ as our Lord and Savior ng buhay natin. So ngayon po, hawakan niyo po yung mga puso ninyo para po sa mga first timers. Sa mga matagal na po nandito at tinanggap mo ng Panginoong Jesus bilang Lord and Savior ng buhay. Sabayan po natin sila bilang pagsuporta sa kanila. At wag po tayong mahiya because remember, it's your life na nakasalalay dito. So sige po, manalangin po tayo ngayon. Nalangin po tayo sa Diyos. Panginoong Diyos, lumalapit po ako sa inyong harapan at inaamin ko po na ako'y makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan na nagawa, nasabi, at naisip ko. Inaamin ko na kailangan kita sa buhay ko at tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay bilang aking Diyos, Hari, tagapagligtas, Panginoon, at aking kaibigan. Simula ngayon, ikaw po ang maghari sa aking buhay. Sa pangalan ninyo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ngayon ang mga bago. Wala pong magic doon, and it's still a process. But today, we can stand in the gap. And again, pasalamatan ng Diyos ngayon. Let's just have a moment of prayer ngayon. Ano pong gusto nyong ipag-pray? Let's just be vocal sa Lord ngayon. Lord, we thank you for this day. Hawakan po natin ang mga puso natin. Lord, yung mga na-receive naming word ngayon, Lord God, we will surely stand in the gap, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan, Lord God, ng kalinawan ng pag-iisip, Panginoon, despite ng mga tribulations, Panginoon, despite, Lord God, ng mga persecutions, as we stand in the gap, Lord, mananatili kami nakatayo, hindi lang sa sarili naming lakas, kundi sa lakas na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Salamat po. Patuloy, Lord God, na manguna ka sa aming buhay. Holy Spirit, lead us sa mga pinapagawa mo sa amin, Lord God, sa mga families namin, Lord God, sa mga kaibigan namin, sa mga schools and campuses, sa mga trabaho, Panginoon. Help us to really stand in the gap, to be the light in this dark world, Panginoon. Maging ilaw kamit asin mo, Lord God, sa mundo na to. Lord, we thank you sa word na na-receive namin ngayon. At Lord, ikaw po magselyo ng inyong banal na dugo sa buhay ng bawat isa. Walang anumang ponggawa ng kaaway ang makakapag-penetrate sa buhay namin, kung hindi yung plan mo lang, yung purpose mo lang, at yung will mo lang sa buhay namin ng mangyayari. Salamat, Lord. We thank you, God. We give you all the highest praises, honor, and worship. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin, Lord, ngayon. Sige po, mahiya. 10 seconds of clap for Jesus. Come on. Thank you, Lord. Thank you, God. We thank you, Jesus. At ngayon po, magsama-sama tayo sa ating mga cell at pag-usapan po natin, how can we stand in the gap para sa ating mga pamilya. And God bless you all and happy Sunday po. And let's spend the rest of the day thanking God for all His goodness and His faithfulness. Maraming salamat po sa ating lahat.